Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo, ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa 2:36. Si Kristo po ginawang tagapagligtas. Ang Diyos po ang gumawa sa Kanya, na siya, si Kristo, ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5:31. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ginawang isang tagapamagitan sa tao at saka sa Diyos. Sa unang Timoteo 2:5. At ang ating Panginoong Hesukristo inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang. Ang Diyos pong naglagay sa Kanya, ang tunay na Diyos. Efeso 1:20-22. At ang ating Panginoong Hesukristo pinadakila ng tunay na Diyos at ang Diyos mismo ang may utos na si Kristo ay dapat ding sambahin. Inisa-isa lang po ni kapatid na Joel yon, dahil po sa yung iba po na nakabalita ang pagkakilala namin sa likas na kalagayan ng Panginoong Kristo ay tao at hindi Diyos. Pinararatangan po ang Iglesia ni Kristo na hindi daw po kami kumikilala kay Kristo. O kaya, minamaliit daw po namin ang Panginoong Kristo. Hindi po. Kaya ipinagpauna ng kapatid na Joel na ang pagkilala po namin sa Panginoong Kristo batay sa pagpapakilala ng Biblia. Inisa-isa, anak ng Diyos, ginawang Panginoon, ginawang tagapagligtas, tagapamagitan, inilagay ng Diyos sa kaiba-ibabawan ng lahat ng mga nilalang, pinadakila at inyutos ng Diyos na sambahin. Kaya kami po, na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, sumasamba sa Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa siya'y Diyos, kundi utos ng Diyos na siya'y sambahin. Pero kung ang pag-uusapan, yung likas na kalagayan niya, gaya ng tanong ni Leonardo Ruco ng Batasan Hills, mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo, Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Hesukristo. Ito po, ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito Kasi si Kristo po mismo nagsasalita Ano sabi niya? Ako na isang tao. Tapos na, usapan dapat. Siya may sabing siya'y tao Anong uring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kasama sa katotohanan, yung sinabi niya na siya'y tao. Ba't po magagalit yung iba pag sinabi po namin si Kristo'y tao? Sa likas na kalagayan, siya may sabi. At hindi lamang po ipinakilala niya na siya ay tao sa likas na kalagayan, pinatunayan pa niya, hindi siya ang Diyos. Naiba siya sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya, isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Iba po ang Diyos na napakinggan ng taong si Kristo. Iba si Kristo na taong nakarinig sa Diyos. At hindi lang yan. Nang iwan ni Kristo ang mga apostol, umakyat na po siya sa langit sa piling ng tunay na Diyos, ng Ama. Naiwan po mga apostol dito sa lupa. Ano ipinangaral ng mga apostol? Kung ano ang tunay na likas na kalagayan ni Kristo. Dito po sa unang Timoteo
2:4 hanggang 5. Babasahin ko po sa inyo. Ito po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo Jesus ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus ay totoo ngang tao at ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat. Ito sabi ng mga apostol. Ano sabi? Si Kristo ay totoo ngang tao. Pag sinabi mong hindi siya tao, yan ang hindi totoo. Alin po ang totoo? Yung sinabi ni Kristo at itong ipinangaral ng mga apostol. Meron silang sinasabi ka, Joel Ang sabi po nila, kapatid na Arnel, mayroon bang mababasa sa Biblia na mismo ang Diyos nagpapatunay na si Kristo'y tao sa kalagayan? Meron tayong mababasa niya. At hindi lang yan, ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay ba Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos pagka ganon. Pero, ang tanong, kung si Kristo man po na ating Panginoon, nakagawa ng mga himala, kababalaghan, milagro, ano lamang po ang ibinabadya nun? Ibig bang sabihin siya'y Diyos? Ito po, babasahin ko po sa Gawa 2:22. Ganito po ang turo ng banal na kasulatan. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang pananalitang ito, si Jesus na taga-Nazaret, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya, gaya ng alam na ninyo. Ang gumawa pala nun, sino po? Ang Diyos. Kinasangkapan lang ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Kristo. Pero namamalagi po, ang sabi, anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan anya ng mga himala at kababalaghan ng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Imari sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sila may sabi nun. Pero yan bang sabi ng Diyos? Basahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay 2. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe na sa Tiro, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito sabi ng Diyos sa tao. Kahit sino pong tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Yung mismong katibayan na hindi po siya Diyos. Ang tanong. Ngayon, kapatid na Arnel, sabihin nila si Kristo, yun ang Diyos na naging tao. Pwede ba yun, kapatid na Arnel, ang Diyos ay maging tao? Una, yung sinabing yon, wala sa Biblia. Ikalawa, pumapayag ba ang Diyos, siya mismo, na siya'y Diyos na, tao pa? Ang binasa ko po sa inyo kanina, 28:2 ng Ezekiel. Ngayon po, Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo.
Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Nung basahin ko tumisang, kapatid na Joel, may nagsabi, wala naman siya sinabi diyan na hindi siya payag ah. Ang tanong, yung bang sabi niyang, ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi, payag? Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ngayon, doon sa tanong na yun, meron pang nais na liwanagin si Leonardo Rocco. Ang sabi niya kasi, kapatid na Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Doon pa lang sa kalagayan, pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40, si Kristo ay tao. Pero, bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. Isulat po ninyo, baka may Biblia po kayo sa inyong tahanan. Ito sabi ni Kristo, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ni Kristo ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. Alam po niyo, pag binasa po natin yan sa Bibliang Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14:28, John 14:28. You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, you would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang Ama, may higit, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? O isipin po ninyo. Puntahan pa po natin ang ibang salin ng Biblia. Dito po sa The Amplified Bible. English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you, I am going away and I'm coming back to you. If you really love me, you would have been glad. Because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Ang Ama ay lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa akin. Pantay ba yun? O, isipin po ninyo. Hindi lang yan. Isa pa pong English na Biblia. Dito po sa Today's English Version. Doon din po sa talatang yon. But I want you to understand that Christ is supreme. Ibang talata po, 1 Corinto 11:13 po. But I want you to understand that Christ is supreme over every man. The husband is supreme over his wife, and God is supreme over Christ. Pagka nilapatan natin ng kaukulang Tagalog ang Diyos ay mas mataas kay Kristo. Mas supremo. Mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Kaya hindi po pantay. Gaya po ng itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran, kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagkat si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan, kapatid na Arnel, na bagamat si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siyang tunay na Diyos. Doon pa lang sa sinabi mo, kapatid na Joel,
na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos na binibigyan ng kapangyarihan kaya lang nagkaroon ng kapangyarihan? Di ba? Ikalawa, di ba mas mataas yung nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya? Pero gayong paman, kahit binigyan ng kapangyarihan si Kristo, ano ang katunayang hindi po ibig sabihin doon Diyos na rin siya? Pakinggan ninyo ang babasahin ko po, unang Korinto, 15:27 hanggang 28 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, si Kristo, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Dito po, pinatutunayan talaga na ang ating Panginoong Hesukristo binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa Kanya, yung tunay na Diyos. At ang sabi po, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, paiilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Pero pagdating po ng takdang araw, takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim po kanino? Sa Diyos. Kaya alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyarihan si Kristo. Si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron bang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin, iisa lamang ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating binasa, napakaliwanag. Kung binigyan man ng kapangyarihan ang ating Panginoong Kristo, bigay lang yun sa Kanya ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim o susuko sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. Sino po? Yung Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Kristo. Sino po? At ilan yun? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po, pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama! At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Sino po ang iisang tunay na Diyos? Ang Ama. Ilan? Isa. Kaisa-isa. Si Kristo, sinugo. Sino nagsugo? Ang tunay na Diyos. Iba ang nagsugo, iba ang isinugo. Ang nagsugo, ang tunay na Diyos. Isa lang yon. Ang isinugo, si Kristo. Kaya napakaliwanag po mula sa Biblia, Ginoong Leonardo Rocco ng Hasmin Street, Batasan Hills, na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan at lalong hindi po sila magkapantay ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang iisang Diyos, ang Ama na nasa langit.